Sa umaga, ang mga ibon ay natutulog sa sanga ng puno, ang pusa ay naghihikab pa, at ang mga kabayo ay kumakain ng damo. Sa malapit, isang lalaki na nakabihis ng kulay maroon, nakatakip ang kanyang mukha ng belo, at may hawak na kahoy sa kanyang kamay. Bago pa man magbigay pugay ang mga sponsor ng Phoenix kay Wang Gak, si Wang ay takot na takot at inilagay ang kanyang mga kamay sa harapan habang nakaluhod sa harapan ng lalaking nakamaroon. Galit na tumingin ang lalaki kay Wang at sinabing, dapat maging tumpak ang lahat, kung hindi ay hayaang mangyari ito. Nang inig si Wang sa takot at humarap sa lalaki, sabay tanong kung may iba pang sino man na makakita ng kalokohan na ito. Namula ang kanyang mukha, umikot siya, pumikit, at inilagay ang kanyang mga kamay sa harapan sa takot, sabay sabi na siya ay may kababang loob. Naintindihan niyang ito ay patungkol sa mga pakpak at sa takot na tumutulo ang kanyang ilong. Nang makita ito, inisip ni Wayne na natalo na siya ng lalaki, habang ang lalaki sa maroon na damit ay nakatingin sa kanya. Ang mga mandirigma ay patuloy sa kanilang pagsunod. Ang kakulangan ng pag-unlad ay nagdulot ng kaguluhan. Pagkatapos ay tiningnan ng lalaki si Wang at tinanong kung saan sila nanggaling. Si Wang, na nagkamot ng ulo at mukhang nagulat, ay tumugon na hindi niya alam ang sagot. Nagalit ang lalaki, itinupi ang kanyang kilay, at si Wang ay nanatili sa harapan, idinagdag na nagpunta sila sa Sichuan. Dahil dito, sinipa ng lalaki si Wang, kaya bumagsak si Wang sa sahig, hawak ang kanyang binti at umaray. Siya ay napapikit sa sakit at nanumpa. Sinabi niya na sinabi niya lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos nito, galit na nagtanong ang lalaking nakamaroon na damit, kung bakit sila pumunta ng malayo para sa Sichuan na yun at dapat silang pumunta sa Shandong. Ang nais niyang malaman ay ang eksaktong pupuntahan niya. Nakaupo si Eugene Hu sa isang mesa sa likod niya, na ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kondongan at nakatingin sa kanila. Si Eugene Hu, na nagtatakang, tumingin sa kanila ng may umiikot na mata at magkasalubong na kilay. Nagtatanong kung siya ba ay expert sa larangang ito, na hindi nakaka-inspire ng confidence. Na nakangiting nagsabi, hindi ko sinasabi na siya yun. Ang isa pang lalaki sa maroon na damit ay umupo malapit kay Eugenio Ho, na umiinom ng tsaa. Nang marinig ito habang humihigop ng tea. Nang makita ito, nagulat na nakatingin kay Eugene Hu, habang ang lalaking nakasuot ng maroon ay nakatayo sa harap ni Wang. Napatingin sa sinabi ni Eugene Hu, habang si Wang ay nakahiga sa sahig, gamit ang kanyang daliri upang isulat sa sahig ang salitang, Colbert. Nang bamaling ang lalaki upang tingnan si Eugene Hu, nakangiti si Eugene Hu, kinampay ang kamay at sinabing, hindi ko ibig sabihin na siya yon. Ang lalaking nakaupo sa harapan ni Yogi Ho ay dahan-daang ibinaba ang tasa ng tsaa at tiningnan ng lalaking nakamaroon na may galit na mukha. Iniisip din niya na may mas maraming impormasyon para sa kanila at malinaw na sinusubukan nilang habulin sila. At hinagis ang isang gold na bag kay Wang. Sinabing kabayaran sa kanilang pambubugbog. Tinuloy nila ang kanilang paghahanap habang si Wang ay nakahiga pa rin sa sahig. Patuloy na sumusulat ng Colbert Hanoi gamit ang kanyang daliri. At pagkatapos ay humawak ng maliit na pera. Dumadaloy ang dugo mula sa isang gilid ng kanyang ilong habang tumutulo ang sipon mula sa kabila. Ang lalaking nakamaroon, bago pa basahin ang mga isinulat ni Wang, ay bumaling at lumakad palabas ng pintuan. Si Yogi Host ay nakaupo pa rin sa likod, itinuro ang lalaking nakamaroon at sumigaw ng galit, tingnan mo ang kanyang kalapastanganan, ikaw. Ang lalaking nakaupo sa harap ay sumulyap kay Yogi Ho, patuloy sa pag-inom ng tsaa, at tahimik na tinanaw ang paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, hinigop niya muli ang kanyang tsaa at tumingin kay Yogi, napansin na may sumusunod sa kanila. Si Yogi, nagulat, ay tumingin sa kanyang mga mata at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Ngunit, ang lalaki sa harap ay tumayo at nagsali ng tsaa, sumagot na hindi pa tiyak ang lahat, ngunit sigurado siyang may sumusunod sa kanila. Si Eugene Hu, na may pagkagulat tumingin sa lalaki at sinabi na wala siyang nararamdamang kakaiba. Nang makita ito, ipinatawag ng lalaki ang isa sa kanyang mga sundalo na si Yang at tinawag siya. Sumagot si Yang habang tinatabi ang tasa ng tsaa, "Oo, boss." Isa pang sundalo ang nakaupo malapit kay Yang na may kaba sa mukha at nakatingin sa kanilang pinuno. Habang gumalaw ang kanilang pinuno, kumalat ang amoy mula sa kanyang katawan at si Eugene Ho, na nakaupo sa likuran, ay kumaway ng kamay upang pahupain ang amoy. Matapos ito, kinuha ng pinuno ang kanyang tasa ng tsaa, umupo sa mesa, at tumingin sa harap, sinabing kay Yang, na nakatayo malapit sa kanya, na nagtanong kung may sino mang nagmamatsyag sa kanila,
Alamin kung sino ito at maghintay ng kalahating araw. Kung walang palatandaan, sundan sila. Agad na sinuntok ni Yong ang kanyang kanang kamay gamit ang kanyang kaliwang palad at yumuko sa harapan ng kanilang pinuno, sabay sabing nauunawaan niya. Pagkatapos uminom ng tsaa, tumayo ang pinuno mula sa kanyang mesa at inilapag ang kanyang kamay sa mesa kung saan nakapatong ang tasa ng tsaa, sabay sabi, tingnan natin kung may matutuklasan sila. Tinanong niya kung tama ba yun. Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ni Yang at tumingin sa kanya, sabay sabi, maging maingat at siguraduhin na walang pagkakamali. Tinakpan ni Yang ang kanyang mukha ng maskara, sinabing iwanan ito sa kanya, habang si Yogi-ho, na nakaupo sa likod, ay tahimik na nagmamasid sa kanila. Umabante ang pinuno patungo sa pintuan, sabay dagdag, mabuti, ipagpatuloy nila ang kanilang paghahabol. Naiwan si Yong sa likuran, sinuntok ang kanyang kaliwang kamay gamit ang kanyang kanang palad at yumuko, habang si Eugene-ho ay nakaupo sa likod, tahimik na iniisip ang lahat. Sa kabilang banda, 5 matataas na kasapi ng isang pamilya Judes ay nakaupo sa kanilang courtyard para sa isang pagpupulong ng martial arts. Si Yon, na may galit na ekspresyon sa mukha, ay nagsabi sa kanila, kabilang ang dakilang maestro na si Pang, na ang kabuuang bilang ng mga nasawi ay 36. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinuntok ang mesa, sabay dagdag, mas marami pang mga nasugatan, at nagpapakita ng palatandaan ng malalang lason. Ang pamilya Pang na halos nalipol ay nakaligtas ang dalawa. Sa pagkarinig nito, si Jude Hyatt na nakaupo sa harap niya ay inilagay ang kanyang kamao sa mesa at idinagdag na ang mga pinsala ay mas malaki kaysa inaasahan. Nagsayang sila ng napakaraming oras. Si Judge Jun na nakaupo roon ay nagtanong sa Poison King kung kumusta na ang kanyang nakababatang kapatid. Ang Poison King, na may mukha ng mandirigma, ay sumagot na, sa kabutihang palad, hindi na nasa panganib ang buhay ng kanyang kapatid, sa kabila ng kanyang matinding mga sugat at pakikipaglaban para mabuhay. Pinupuri niya ang ulo ng pamilya dahil sa pangangalaga sa kanya. Pagkatapos, nakatingin kay Yon, tinanong niya kung posible bang ituloy pa ang plano ng natitirang mga miyembro. Si Yon, na may galit na mukha, ay nagpakawala ng ngiti at tumugon na ang pangunahing bahay ay nasa panganib at maaari silang sapilitang atakihin, ngunit may limitasyon lamang ang kaya ng kanilang pormasayon. Iniyuko niya ang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata, idinagdag na hindi nila napansin ang pagkakaroon ng faction ng 10,000 pormasayon ng lason. Sinabi niyang kasalanan niya ito. Si Judge Jun, na nakaupo sa tabi niya, ay hinawakan ang balikat ni Yon at sinabing, nakababatang kapatid, hindi mo kasalanan ito. Ngayon kailangan nilang gumawa ng plano. Tumitingin kay Judge Jun, si Yon ay naging emosyonal, ipinikit ang kanyang mga mata, at iniisip kung anong matalinong plano ang dapat nilang gawin. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, mabilis na tumayo mula sa upuan, at isinuntok ang kanyang kamao sa mesa. Tumitingin sa harap, itinaas niya ang kanyang boses sa mga piling puwersa ng 5 prestihiyosong pamilya. Nagulat si Poison King at tumingin kay Yon upang malaman pa. Pagkatapos, si Yon, na may masamang ngiti, ay nagsabing oras na upang kumilos. Nagtanong si Judge Jun, pero nasa daan na sila. Sa kabilang banda, ang mga pinuno ng prestihiyosong pamilya ay patungo na kasama ang kanilang mga sundalo habang dumadaan sa gilid ng kagubatan. Samantala, isang bantay na nakasakay sa kabayo ang mabilis na papalapit sa kanila. Habang papalapit, dala ng bantay ang isang liham, itinaas ang kanyang boses at dinala ang mensahe. Pagdating sa kanila, tumalon mula sa kabayo ang bantay habang hawak ang rende nito. Sa parehong sandali, huminto ang pinuno ng prestihiyosong pamilya sa harapan niya upang tanggapin ang liham. Pagkatapos nito, yumuko ang bantay sa harapan ng pinuno ng pamilya Pang at iniabot ang liham, sabay sabi na ito ay isang mensahe mula sa Flaming Wind of Twin Stars. Bilang tugon, tahimik na tumingin ang pinuno ng pamilya Pang sa bantay, pagkatapos ay kinuha ang liham at sinimulang basahin ito. Pagkatapos basahin, lumingon ang pinuno at itinuro ang isang direksyon, sabay taas ng boses at iniutos sa mga sundalo na magbago ng direksyon papuntang kanluran. Samantala, sa Jude's family courtyard ng martial arts ng pamilya, nagpatuloy si Yon sa pagpupulong, idinagdag ang kanyang mungkahi na ipadala sila sa Righteous Coalition. Mas matagal man ang biyahe doon, sigurado namang makakatulong sila. Sa kabilang banda, si Lady Min, na kasama ng kanyang mga sundalo ay dumadaan sa desyertong lugar, habang ang elite forces ng 5 prestihiyosong pamilya ay nauuna sa kanila.
Nasa likuran siya ng kanyang koponan, nakatingin sa mga puwersa ng 5 pamilya. Si Hiwang, na nakaupo sa kanyang kabayo, ay tumingin sa harap, sa direksyon ng mga puwersa ng 5 prestihiyosong pamilya, at tinanong si Kang Yu kung may posibilidad na sila'y bumagsak. Si Kang Yu, na nakaupuin sa kanyang kabayo at nakatingin sa harapan, ay sumagot na maaaring mahinuha na may kakulangan sa propesya ng martial arts. Narinig ni Tian Diamond ang kanilang usapan at tumalikod, sinabing huwag masyadong mag-alala. Matitibay sila, dagdag pa niya, ngunit nagtaka rin siya kung huli na ba para magkaroon sila ng epekto. Si Kang Yu, na nakatingin pa rin sa harapan, ay sumagot na ang Righteous Coalition ay hindi basta-basta mabubuwag, kaya't kung mapa-address man sila, ito na ang katapusan. Sa narinig na ito, si Hiwang ay napabuntong hininga, tiningala ang langit, at piniga ang kanyang mga kilay, sabay ngisi, at sinabing hindi niya maintindihan kung bakit iniwan niya ang buhay bilang pirata para makisali sa ganitong malaking labanan dahil sa mga taong laging minamaliit sila. Nakangiti si Kang Yu, tumingin kay Hiwang, at tinanong kung hindi ba't mas mabuti ito kaysa sa dati nilang buhay bilang pirata, lalo na't ginagawa nila ito para sa kanilang sekta. Halos nagulat si Hiwang, tumalikod, at nagtanong para sa sekta natin. Sumagot si Kang Yu na may ngiti, oo, at magpapakita tayo ng malaking ambag sa labanan na ito. Tinanong ni Hiwang kung sino pa ang maglalakas loob na maliitin sila. Habang si Min ay tahimik na nakikinig, tumugon si Kang Yu, pinapaalalahanan si Hiwang tungkol sa martial arts tournament, kung paano nagbago na ang pagtingin sa kanila ng ibang tao. Tinanong ni Hiwang si Tian Diamond kung tama ba siya, at sumagot naman si Tian Diamond na wawakasan nila ang mga kalaban. Idinagdag ni Hiwang na umaasa siyang dumating sila agad upang maipakita ang kanilang lakas sa buong mundo. Tahimik pa rin na nakikinig si Min sa kanilang usapan habang nakasakay sa kanyang kabayo, at pagkatapos ay tumingin siya sa harap, papunta sa mga sundalo ng mga prestihiyosong pamilya. Itinaas niya ang kanyang kamay at boses, kaya't ang lahat ay tumigil. Ang kanyang mga kasama at mga sundalo sa likuran niya ay nagulat at tumingin sa kanya. Itinuro ni Min ang harapan at sinabing, "Tingnan ninyo." Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Isa sa kanila ay nagtanong kung anong porma sayon ang inihanda ng Righteous Coalition upang harapin sila. Pagkatapos ay tinanong ng isa ang tungkol sa bandila na kanilang nakita, at sumagot si Min na oo, yun nga ang bandila ng Chief Heaven Guard. Mukhang hindi na sila maghihintay ng matagal. Pagkatapos nito, ang pinuno ng pamilya Fang ay nakaupo sa kanyang kabayo at tumingin patungo sa pinuno ng Chief Heaven Guard na si H.W. Myung. Sinabi niyang hindi niya inakalang kakailanganin nila magtagpo sa ganitong pagkakataon. At narinig niyang bihira itong lumabas mula sa tabi ng Panginoon ng palasyo. Kasama ng pinuno ng pamilya Fang ang iba pang pinuno ng mga prestihiyosong pamilya na nakasakay sa kanilang mga kabayo, kasama ang kanilang mga sundalo sa likod nila. Si H.W. Myung, at ang kanyang mga kasama ay nasa bangin, at siya'y nakasakay sa kanyang kabayo, nakatingin patungo sa kanila. Sumagot siya na hindi inaasahang magkikita sila doon, matapos ang biglaang pagbabago ng direksyon. Sa narinig na ito, itinaas ng pinuno ng pamilya Fang ang kanyang boses, tinanong kung sa tingin ni HWH ay makakahadlang siya. Sumagot si HWH at ngumiti, sabay tanong, bakit hindi? Sa galit, itinaas ng pinuno ng pamilya Fang ang kanyang boses, sabay insulto kay HWH at ngumiti si Mio. Idinagdag na mataas ang pagkakilala ng kanilang tagapayo sa kapangyarihan ng 5 prestihiyosong pamilya. Pagkatapos, itinuro ni HWH Myung ang kanilang mga kasama na nakasakay sa kabayo, malapit sa kanila, at sinabi na wala silang pagpipilian kundi dalhin ang ilang mga matatanda. Narinig ito ng pinuno ng pamilya Fang, hawak ang renda ng kanyang kabayo, taas noo siyang tumingin kay Blade King. Si Dong Fanzin, at sinabi na yon ang taong tinatawag na Blade King. Tumawa si Blade King at tumingin sa pinuno ng pamilya, tinanong siya kung kilala ba niya ang matandang yon. Sumagot ang pinuno ng pamilya na nakita niya ito noon, matagal na, pero malinaw pa ring natatandaan niya. Tumingin pa ang pinuno ng pamilya Fang kay Blade King at piniga ang kanyang mga labi, iniisip na ang taong yon ay may kahangahangang kakayahan na magdesisyon ng buhay at kamatayan sa isang hampas lamang. At hindi lamang yun, ang taong malapit sa kanya ay si Assassin King Leon Ji, at iniisip niya na makaharap ang 2 sa 5 hari. Sa pagkamangha, bumaba ang pinuno ng pamilya mula sa kanyang kabayo, isinasaalang-alang ang sitwasyon. Napag-isip-isip niya na ito'y isang pambihirang pagkakataon para sa kanila. Pagkatapos nito, lumapit ang pinuno ng pamilya,
pinagdikit ang kamao ng kaliwang kamay sa kanang palad at yumuko, sabay sabing karangalan niyang muling makasama sila. Nagpakilala siya bilang si Huan Fuyin. Tinawag ni Assassin King Li Yunji ang kanyang pangalan at tinanong kung siya nga ba ang Fist King Huan. Tumugon si Fuyin na siya ay anak ng Fist King. Bumaba na rin sa kanilang mga kabayo ang iba pang mga matatanda. Si Leonji, hawak ang renda ng kanyang kabayo, tumingin kay Luyin Fuyi, ay nagdagdag na ang Fist King mismo ay hindi dumalo. Umaasa pa naman siya na makipag-sparring dito, pero mukhang hindi natuloy. Nasa isang tabi ang pinuno ng pamilya Pang, tahimik na nakatingin sa mga matatanda na nakatayo sa bangin. Iniisip niya na hindi sila karapat-dapat sa kanyang oras. Pagkatapos nito, hinugot ng pinuno ng pamilya Pang ang kanyang espada mula sa kaluban nito, at nakatingin kay Leonji, sinabi niyang handa siyang makipagsagupaan. Sa narinig na ito, nagulat si Dong, tinanong si Pang, at may gulat na ekspresyon, sinabing siya ang pinuno ng pamilya Pang. Kaya pala kakaiba ang kanyang dating. Pagkatapos ay kinilig si Dong at sabik na idinagdag na magiging mahusay na kalaban siya. Dagdag pa niya, hindi niya alintana kahit pa magsanib puwersa sila. Nang marinig ito, itinaas ni Pang ang kanyang espada, handa sa isang kombinadong atake. Samantala, si Dong, hawak ang kanyang espada, ay tumalon papunta kay Pang at inatake ito. Nagulat si Pang at sinabing hindi naman kailangan yon, bago tumalon pabalik. Tumama ang espada ni Dong sa bato, at ito ay naduraj, lumabas din ang pulang apoy aura mula sa kanyang espada nang tumama ito sa bato. Bumaba si Heng sa kalayuan, at si Dong, nagalit, tumingin kay Heng at sinabing hindi niya naramdaman ang karangalan. Inilagay ni Dong ang kanyang mahiwagang espada sa kanyang balikat, sabay tawa, at tinanong kung kaya ng pamilya Pang na harapin ang isang ganap na atake. Pagkatapos ay iniisip niya kung magsisimula na sila ng seryosong labanan. Sa galit, humarap si Pang kay Dong at sinabing hindi ito magiging madali. Habang magkaharap sila, nagpasya si Huan Fuyin at ang kanyang mga kasama na tumulong sa kanilang pinuno. Hindi na tungkol sa kanilang pagmamalaki ito, kaya itinaas niya ang kanyang espada at tinanong kung sila ba'y matatabunan kung hindi sila kikilos. Ang kanyang mga sundalo sa likod niya ay itinaas ang kanilang mga sibat at bandila, at si Qin Yu, na nasa harap nila, tumawa, sabay hugot ng kanyang espada, naghahanda. Tumugon ang kanyang mga sundalo, handang makipaglaban, at sinabing, "Oo, boss." Sa kabilang banda, naghanda na rin ang mga kasapi ng mga prestihiyosong pamilya. Ang isang lalaki na may mahabang itim na buhok ay itinutok ang kanyang espada, at lumabas ang pulang aura mula rito. Ang mga sundalo sa likod niya ay itinaas ang kanilang mga espada, handa sa labanan. Samantala, dumating si Min at ang kanyang mga kasama, dala ang kanilang mga sandata, at tumigil sa isang gilid, nagmamasid. Galit na galit si Pang hawak ang kanyang mahiwagang espada, nakatingin sa kanyang kalaban, habang si Dong ay mingiti, inilagay ang espada sa kanyang balikat. Tumakbo si Pang palapit kay Dong para atakihin. Kasabay nito, tumakbo si Min at ang kanyang mga kasamahan papunta sa kanilang mga kalaban upang umatake. Lahat ay umatake sa mga taong ito na parang mortal nilang kaaway. Si Ken Yu, habang tumatakbo palayo, ay nagsabi na ipapahayag nila ang lahat ng ito. Samantala, si Hiwang, habang umiikot ang kanyang mga sandata, ay umatake sa mga sundalo ng kalaban at sinaktan sila. Ang labanan ay naging mas matindi, at tila walang magpapatalo sa bawat panig. Ang bawat isa ay nagbibigay ng kanilang buong lakas, ipinapakita na handa silang magsakripisyo para sa kanilang mga layunin.